One of the best ways to exalt the Lord in the heavens is for the will of God in heaven to be done on earth. Isa sa mga pinakamataas na paraan ng papuri sa Diyos, dito sa baba, sa lupa, matupad ang kanyang kalooban, lalong-lalo sa mga pamilya. Rejection hurts. Pag tayo may tinatanggihan, may nire-reject na tao, lalo miyembro ng pamilya, madalas sila nagdaramdam, tatanim ng sama ng loob. At pag ang mga tao ay may nakatanim na sama ng loob, napakadali nilang magalit kahit napakaliit na bagay. Napakadali nilang sumabog, napakadali nilang magpakita ng resentment, anger, and even bad manners kasi may pinanggagalingang nakatanim na sama ng loob. It is important to be careful not to reject people, especially if they're members of our family. How to have peace in the family. Yan ang ating isang serye na pinag-aaralan ngayon. In this particular moment, we will be studying how to stop rejecting. How to have peace in the family is an important matter because the family is the basic component of society. Salamat Panginoon dahil pwede po kaming lumapit sa inyo at pati ang mga pang-araw-araw na buhay ng mga pamilya, hanapan ng liwanag ng katuruan mula sa iyong salita. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa pagliligtas niyo sa amin sa mga pinagdaanan namin mga panganib. Salamat sa inyong mga pagpapagaling. We thank you, Father, that you have seen us through these many days of trials, temptations, difficulties, and even danger. We praise you for the wonderful way you protect your people, for the way you restore our strength and our health, and even for the way you give us peace to accept that which we cannot change. Sa pag-aaral namin ngayon, Panginoon, kayo po ang maging guro. Maging tagapangaral po kayo. Walang iba, walang ibang tinig, kundi ang sa inyo lang, use your servant only as your instrument. Father, take us to a higher level of understanding, lead us to a greater level of godliness. In the name of Jesus, your Son, the Son of Peace, the Prince of Princes and King of Kings, we pray with thanksgiving. Amen. Kung hindi rin lang naman nakamamatay, nakakalason o nakakalagay sa panganib na pagbigyan, tanggapin, pagbuksan ng ating mga kapamilya, kamag-anak, why don't we do it? Unless acceptance would threaten or endanger your life, would cost big time, or cause grave wrong or injustice, and jeopardize someone else, accommodate people. Accept them. Marami po sa ating mga tao, automatic nakasara. Ang reaction natin agad pag inaalok, no, ayoko. Ang reaction natin pag iyayaya, no, ayoko. Pagka may request, no, ayoko pa rin. Kaya naman kung hindi naman ikalalagay talaga sa panganib, bakit hindi buksan ang puso? Stop rejecting people, especially people in your own family. And how do you do that? Stop rejecting ideas. Napakarami po sa ating mga nasa paligid, mga laging automatic na kontrabida. Pagka gusto ng kamag-anak sa north, siya south. Pag gusto sa labas, siya sa loob. Pagka gusto ng masaya, gusto niya malungkot. Let's stop needlessly rejecting suggestions and requests. Let's stop rejecting preferences and favorites and likes, beliefs even, and values. Stop intentionally frustrating people. Merong mga tao na ang mission nila talagang mangontrabida na lang. Biguin ang mga pwedeng biguin, tanggihan ang pwedeng tanggihan. Let's stop sadistically blocking people's aspirations. Kung ano man ang mga kabiguan, mga pait na dinanas natin sa buhay, huwag nating hayaan na kumulay sa buong pananaw natin sa buhay na tuloy wala na tayong ginawa kundi mangontra, mangbigo, na parang galit tayo sa mundo na meron tayong gustong gantihan lagi. Let's stop rejecting people's aspirations. Kung gusto ni anak mo na maging ganon, gusto niya maging ganon, hindi naman masama o ikasasama ng planeta, why not? Hindi natin laging dapat igiit ang sarili nating gusto kahit sa mga sarili nating anak. Kasi meron silang sariling kalooban. 2 Samuel 17:23, when Ahithophel saw that his advice had not been followed, he saddled his donkey and set out for his house in his hometown. He put his house in order and then hanged himself.
So ito namang si Ahithophel, sobrang magdamdam nung hindi na tanggap ang kanyang payo, nagpakamatay. Now, don't do this at home. But the truth is, rejection could depress. Hindi alam ng napakaraming mga asawa, yung minor rejection lang nila sa asawa nila, nakaka-depress na. Yung pagod na pagod yung babae, kaliligo, kahihilod, ka-exfoliate. Nung paglabas niya ng kwarto, tulog na ang asawa. Diba? Parang nakaka-frustrate. Yung mga anak na kung ano-ano man ang pinipilit nilang gawin to impress their parents, eh hindi naman nagpapakita yung parents ng kasiyahan dahil iba ang gusto niya. Iba ang gusto niyang makitang accomplishment kesa doon sa talagang gusto, hilig at kaya ng anak. Feeling rejected, especially at childhood, could cause grave insecurity, sadness, and even personality deficiency and disorder. It could lead to stress and depression. Yung mga bata na sobrang natanggap na pagtanggi, lagi napapagalitan, laging pinapaalis, laging puwera, laging hindi mahal, minsan nagkakaroon ng lamat ang kanilang pagkatao na buong buhay na lang hindi mabuo-buo. Kasalanan ng mga matatanda na kapatid o mga magulang. So do not reject children. Do not make children feel rejected. Everybody just wants and needs acceptance. Matanda ka na nga, gusto mo pa ng acceptance. Bakit mo pa gustong tama ang gandang haircut mo? For acceptance. Bakit gusto mo na in ka? For acceptance. Lalo ang mga bata. Those who never felt accepted enough in their childhood could be damaged for life, that they do nothing else in their entire life but to seek affirmation and acceptance, often at their own peril. Kaya yung mga bata na hindi na mahal, hindi napansin ng tatay, buong buhay naghahanap ng papa. Yung mga hindi na pagbigyan, hindi na appreciate ang kanilang talent, kahit sino na lang ang umappreciate noon, sasama na sila. Kahit yung buong pagsama nila yung makasasama, dahil lang na-appreciate sila na hindi nagagawa ng sarili nilang pamilya. Stop rejecting emotions and feelings. Kung meron kayong mahal sa buhay na gusto magpakita sa inyo ng happiness, ng sadness, why stop them? Many of us are afraid of our own emotions. That when we see a reflection of that emotion in another member of the family, we immediately shut down, shut off, and reject the emotion. Kayong mga gusto magpakita ng lungkot, papagalitan agad, huwag kang iiyak. Tama, bawal dito ang drama. Kung talagang madrama yung uncle mo na yun o yung auntie mo na yun, bakit di mo payagan? Kasi hindi mo rin ma-handle yung sarili mong drama sa buhay. Sobrang defensive. Stop rejecting attention and kindness. When people give you attention, one of the most frustrating experiences is to be rejected. Yung 10 beses ka nang inaalok, gusto mo ba ng tubig, ng kape, ng juice, puro no. Pagka ika-10 na, kahit ayaw mong uminom, mag-yes ka na. Hindi mo naman ikakamatay. Stop rejecting help and affection. Stop rejecting peace offerings and apologies from people who have wronged you, na nagpapakita na ng pagsisisi, nagpapakita na ng kagustuhang magkabalikan ng inyong mga loob. Sorry is the penitent's only currency. Wala naman talaga ibang pwedeng pambayad yung nagsisisi, kundi mag-sorry lang eh. So pag tinatanggap natin yon, maraming sugat ang nagsasara, nahihilom. Stop rejecting requests, especially if it is in your power to give what is being requested, if it is reasonable, and the request is dispensable. Marami po kasi na pagtanggi natin, habit lang, o kaya defensiveness. Humihiram pa lang naman ng kutsara, tinatanggihan mo na, sa takot mong hiramin niya ang buong kusina. Yung pa lang naman, kaya mo pa. Ngayon, pag talagang sumusobra na, dito ka nalang tumanggi, yung iba sa takot na maabuso, ang liit-liit pa naman, hindi pa talaga abuso, tinatanggihan na. We are overly sensitive and overly protective of ourselves. 1 Samuel 25, 10-11, Nabal answered David's servants, "Who is this David? Who is this son of Jesse? Many servants are breaking away from their masters these days. Why should I take my bread and water and the meat I have slaughtered for my shearers and give it to men coming from who knows where?"
Itong si Nabal ay may utang na loob sa grupo ni David at nung si David ay nagpapahingi ng pagkain dahil may handaan naman sa bahay ni Nabal, tinanggihan. It would have led to disaster. Kasi sumama ang loob nitong si David at talagang sa kanyang kapusukan, ay sasalakayin niya yung buong bahay na ipapatayin niya lahat yung mga lalaki dahil sa pagtangging ginawa. Buti na lamang at may namagitan at hindi ito natuloy. Maraming mga pagtanggi natin kung minsan, nadadama yung ibang members ng family natin. Kung tatay ka, nanay, or head of the family, may mga atraso ka sa ibang tao, may sama sila ng loob sa'yo, ang nagagantihan ko minsan yung mga inosenteng miyembro ng pamilya mo. Kaya dapat maingat tayo na hindi tayo nakakasakit ng damdamin ng iba na maaaring ang magbayad ay ang mga members ng family natin na walang kamalay-malay. Stop rejecting consolation and comfort. Kung kailangan natin na tayo'y aliwin, libangin, bigyan ng pampalubag loob, dahil sa ating mga lungkot, tanggapin natin yon. When Jacob learned of Joseph's death, sa Genesis 37, 34-35, then Jacob tore his clothes, put on sackcloth, and mourned for his son many days. All his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted. No, he said, in mourning I will go down to the grave to my son. So his father wept for him. Siyempre, nagsamaan na naman ang loob ng mga anak na kino-comfort na nga yung tatay, tinanggihan pa, at lalong ipinakita ng tatay na talaga ang kaisa-isa niyang mahal sa buhay ay yung namawalang si Joseph, lalong lumaki ang hidwaan ng pamilyang ito. May mga taong ayaw magpadamay. Well, maaaring hindi mo kailangan yung damay, pero yung nagbibigay sa'yo ng damay, kung minsan siya ang nangangailangan na dumamay. You might not need the help, but there are people who need to help. It makes them feel good. It makes them feel needed and important. So why don't you allow them to help just so that they'll feel good about themselves in case you don't need the help? Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili at para lang sa sarili nating mga gustong mangyari. Stop rejecting openings and invitations. Sa Acts 7, 26-29, sinariwa ang nangyari kay Moses. The next day, Moses came upon 2 Israelites who were fighting. He tried to reconcile them by saying, "Men, you are brothers. Why do you want to hurt each other?" But the man who was mistreating the other pushed Moses aside and said, "Who made you ruler and judge over us? Do you want to kill me as you killed the Egyptian yesterday?" When Moses heard this, he fled to Midian, where he settled as a foreigner and had 2 sons. Si Moses, palibhas at edukado, sanay sa governance, he was trained in governance in Egypt. He wanted to intercede nung may nakita siyang problema ng kanyang mga kababayan, pero tinanggihan nito ang kanyang pag-alok na mamagitan. Ang naging bunga nito, ang naging sanhi, itong si Moses ay 40 taong nagtago sa disyerto at nawala siya sa bayan ng kanyang mga magulang, na delay kung ano man ang dapat na mangyari agad sana. Because of this rejection for someone to intercede. So stop rejecting invitations for your betterment, for your correction, for your upliftment, and even enjoyment. Siguro habang pinag-aaralan natin ito, ay naglalaro sa inyong guni-guni ang mga taong, ito nga, may kilala nga akong ganito, mahilig mag-reject. Pero ang pinakamaganda, i-apply muna natin sa ating sarili, kasi kadalasan ang dungis ng sarili nating mukha ang hindi natin nakikita. Kasi nga, bihira naman tayo manalamin. So mahalaga na yung sarili muna natin, ang applyan natin ang mga ganitong bagay. Don't automatically say no. Open up. Sobra kumisan tayo mag-protect ng sarili, ng emosyon, ng bulsa, laging nakasara. It is in opening up that happiness becomes available. Itong bagaman natin, subukan yung isara, hindi kayo mag-inhale or exhale, mamamatay kayo. Pati sa pagtanggap ng pagtutuwid sa ating mga maling asal, sa ating mga katigasan ng ulo, Hebrews 3:15, as has just been said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Kailangang palambutin at buksan ang puso sa maraming mga bagay. Yes, we have to be protective of ourselves, but don't be overprotective to the point that you become a fortress. Wala nang pinapapasok at wala ring lumalabas. Kaya importante na tayo namang nag-iimbita, don't feel
Don't make the invitee feel threatened. Kuminsan kasi yung mga tao, tanggi ng tanggi dahil natatakot sila na matapos silang tanggapin yung una nating alok, may mga pangalawa pala at pangatlong bitag. At yun pala, trap lang at entrapment yung mga alok natin. So let's be sincere and let's make people feel relaxed. So when we offer them something, they accept. Yung hindi sila natatakot na mapahamak. Now there's one thing that we all have to learn, brothers and sisters. Stop rejecting people that family members care about. Yung pamilya, bagamat basic unit of society, naiiba rin yun pagdating ng panahon. Ang mga miyembro niya ay magtatandaan, magkakaroon mga sariling kaibigan, mga kanya-kanya mga partner, at magsisimula ulit sila ng basic family. Dapat matutunan nating tanggapin kung sino ang pinahahalagahan, lalo't minamahal ng mga miyembro ng ating pamilya. Boto man kayo o hindi. At yan ang dapat idiin. Luke 15:25 to 28. Meanwhile, the other son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. We know the story. Merong isang libughang anak na naglayas, hiningi ang kanyang mana, nilustay, naghirap, bumalik. Buong puso namang tinanggap ng ama, ipinagpiesta pa. Nung dumating yung kapatid na laging matino, nagalit. Bakit daw ipinagpiesta yung kapatid niya na yun? Kung mahal ba ng tatay mo yung kapatid mo, hindi mahalin mo rin. Kung mahal ba ng nanay mo yung isa mong kapatid, di mahalin mo rin. Bakit mo sila gustong mag-away, magkahiwalay? Dahil siguro nagseselos ka, dahil naiinggit ka. Minsan naman kasi you feel puwera, kasalanan din ng dalawang sobrang magmahalan na puwera ka na, kaya dapat ikinokorek doon ng mga may paborito, yung mga favoritism nila O, yung anak mo, merong pinakasalan, asawa na, tanggapin mo na, mother-in-law. Di ba? Maraming mga ganyan. Mahal lang tatay mo, yung mga kapatid niya, di mahalin mo na rin yung mga uncle at auntie mo. Hindi mo naman mapaghihiwalay yun magkakapatid yun. Ibang kwento na siyempre kung ang mahal lang tatay mo, ibang babae na hindi nanay mo, siyempre, dapat mo i-reject yun, ano? O, mahal na ng anak mo, itong kanyang napangasawa, tanggapin mo na. Yung mga pagkakagulo na yan, boring na. Yung mga ayaw ng nanay sa kaibigan ng anak. Pero madalas naman yung nanay o tatay, tama kaya lang, pagtanda pa lang nung anak, doon niya marirealize, tama pala yung tatay at nanay ko na ayaw sa mga kaibigan ko. Pero dahil hindi naman matatanggap ng mga anak nyo yan at makikitid pa mga utak nila, hindi nyo kailangan gawing giyera yan na either or. You can be more diplomatic. Hindi kailangan nating laging tanggihan kung ano yung mahalaga sa ating mga mahal sa buhay. Especially, huwag pagselosa ng hindi kauri o karank. Yung hindi kayang pantayan o palitan. Anong ibig ko sabihin? Nanay ka, nagsiselos ka sa manugang mong babae dahil mahal na mahal ng anak mo. Hindi mo naman kayang gawing maging wife ng anak mo, di ba? So tanggapin mo yung manugang mo kasi hindi mo siya kauri. Hindi kayo pantay, magkaiba kayo, hindi kayo pwedeng mag-exchange baskets, hindi mo kaya siyang palitan sa buhay ng iyong anak, so tanggapin mo siya. Nakakasawa na ang mga matatandang biyenang babae na 10, 15, 20 years ang mga manugang, di pa matanggap. Wala nang katapusan ng giyera sa pamilya. At ganoon din ang mga manugang. Nagseselos ka sa biyenan mong babae dahil mahal ng asawa mo. Kaya mo bang ipanganak yung asawa mo? Hindi, di ba? Kaya mo ba maging nanay? Hindi. So huwag mong pagselosan yung pagmamahala nila mag-ina. Iba ka, asawa ka, hindi ka katulad nung biyanan mo. Ang pagselosan mo lang yung katulad mo. Halimbawa, babaeng gustong
kunin yung asawa mo. Yung babaeng kumikerengkeng sa asawa mo, yun talaga, tanggihan mo yun. Pero yung biyenan mo, wala ka naman sa lugar pag selosan yun. At yun ding biyenan, wala kayo sa lugar pag selosan ng manugang nyo. Tapos halos magbaril na lang sa sariling lalaki dahil ipit na. Sa nanay niya na mahalaga sa kanya at sa asawa niyang mahalaga sa kanya, mga dalawang magugulong babae, bakit naman ninyo pinapatay yung lalaki na iipit? Hindi kayo magkasundo. Boring na. Sa totoo lang, nakakasawa na yan. 99% ng nagpatanong sa akin sa counseling, ganyan. Magbiyanang hindi magkasundo. Gusto ko ng parehong ipakain sa buwaya. Dahil hindi na ba kayo matututo? Sana 1 year pa lang, 2 years adjustment period. 10 years na yan pa rin problem nyo. Something's wrong with you. Dapat na yung tigilan. Yung mga hipag na pinagsisalosa ng mga kapatid ng lalaki, anong pakialam nyo sa hipag nyo? Asawa yon, kapatid kayo, magkaiba kayo. Numbers 12:13. Although Moses was the most humble person in all the world, Miriam and Aaron started complaining. Moses had no right to marry that woman from Ethiopia. Sabi ng mga kapatid. Pati ba naman yung papakasalan ng kapatid nila, pinapakialaman nila? At in fact, napangasawa na, tinatanggihan pa nila. Paano nyo pa tatanggalin yung asawa na ng kapatid nyo? Nakakapagod na mag-reject ng in-laws. Nakakapagod tumanggap at magtiyaga sa in-laws. Pareho lang nakakapagod, di ba? So alin ang mas mabuting pagpaguran? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ang pagpaguran na lang ninyo, yung magwawakas sa kapayapaan, sa katahimikan, kaysa magpagod kayo na ang ending lalong gumulo, lalong lumaki ang away. Yung gulo ng mga in-laws, sobrang nakakasawa na. Yung pagpili ng mga kaibigan ng inyong mga anak, pag-reject sa mga gusto nilang kasama, bakit kailangan nilang mamili? Magulang mo kaibigan. Siyempre, yung mas matanda, mas nakakaunawa, pwedeng maging mas diplomatic. Of course, you have to explain sometimes why you don't like their friends. And most of the time, I like to be emphatic. Parents are correct. 1 Samuel 20:30. Saul was furious with Jonathan and yelled, "You're no sign of mine, you traitor. I know you've chosen to be loyal to the son of Jesse. You should be ashamed of yourself. And your own mother should be ashamed that you were born." Bakit? Kasi nga, kampi itong si Jonathan dito kay David na threat sa trono ng tatay niya. And it was becoming a very divisive issue. So, do not needlessly reject fellow members of the family, friends of the members of the family, and sweethearts, and especially in-laws. Pero paalala natin lagi sa mga anak, listen to wise and objective parents. Kaya lang ang pinag-uusapan natin, kung asawa na, siyempre, no return, no exchange, yan na yun, tanggapin na. Genesis 26:34-35, when Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Beeri the Hittite, and also Basemath, daughter of Elon the Hittite. They were a source of grief to Isaac and Rebekah. Kaya mga anak, 6 bilyon o 7 bilyon na yata ngayon ang tao sa planeta. Kung kakayanin nyo naman at hindi pa talaga kayo nabubulag ng inyong emosyon, piliin nyo naman yung papakasalan nyo na hindi yung talagang ipagdurusa ng mga magulang nyo. Meron naman talagang material na alam mo, ito pag pinakasalan ko, siguradong mamamatay sa heart attack ang nanay ko. O kaya hindi man mamamatay bigla, mamamatay unti-unti. Kasi alam mo na hindi blend ang chemistry. So habang pwede ka pang mamili, piliin mo rin naman yung magbe-blend sa pamilya mo dahil forever na kayo magkakamag-anak pagka pinakasalan mo na. Talaga nagdusa itong mag-asawa dahil sa piniling mapapangasawa ng anak nila. Pero ang pinag-uusapan natin, asawa na. Ano pang gagawin nyo? Talaga namang may mga biyanan ko minsan actively trying to destroy the marriage. Walang ginagawa ko di siraan yung manugang doon sa anak. At walang ginagawa ko di i-reject si anak para itong si daughter-in-law para lumayo na yung loob. Nakakapagod yung maglayo ng tao, ba't hindi nila kayo magpagod na maglapit? Lalo't asawa na ng anak nyo at lalo't alam nyong mahal naman. So parents, pag gusto na talaga, pag asawa na, tanggapin na. For world peace.
Yun na eh. Given na eh. Talagang matanda pa sa humukay ng ilog, yung in-laws conflict. Sobra ng boring, annoying, and vexing. Minsan ayoko nang i-counsel eh. Nakakapagod. Yun at yun. Paulit-ulit. Stop rejecting family members because of personal circumstance you dislike. Genesis 37, 2-4. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age. And he made a richly ornamented robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Nakita niyo yung hidwaan kasi obvious magpakita yung tatay ng favoritism, nakamuhian tuloy ng mga ibang anak niyang hindi niya paborito, itong anak niyang paborito niya. Ito namang mga kapatid, kasalanan ng tatay nila na nagpe-play favorites, ang binuntunan yung kapatid na naging favorite, si Joseph, kaya binenta nila naging slave. So please, iwasan nyo, nagalit kayo sa inyong kapatid dahil lang favorite siya ni tatay. Wala naman siyang atraso sa inyo. Dahil lang favorite siya ni nanay. Pero totoong masama ang favoritism sa pamilya. Huwag naman kayong mainis sa inyong kapatid o anak dahil kamukha siya ng kung sino. Di ba? Kahit kamukha siyang bote ng patis. Kapatid nyo yan eh. Anak nyo yan. Huwag kayong lumayo ang loob o kaya tumanggi sa inyong kapamilya kasi ganito ang itsura niya. Kasi ganito ang kulay niya. Lagi niyang nilalait-lait si ulikba, oy negra, alika dito. Can you imagine the harm that it could do to people's emotions? Huwag niyong tanggihan at ilayo ang inyong mga kapatid dahil lang sa boses niya. Kahit boses kili-kili. O kaya kilos or mannerism. Galit na galit ka sa kapatid mo. Oy, Maximo Olivero, sali ka dito. Tapos bubugbugin mo. Kahit nabababaan ka sa IQ niya. O ayaw mo ng taste niya. You know? Kailangang mahalin natin yung given. Nandun na eh. Hindi naman napipili yan eh. Hindi ka nakakapili na makamag-anak. Pero pwede mong piliin yung reaction mo. Pwede mong piliin yung magiging asal mo sa kanila. Don't judge people, especially in your family, just because of these outward things. Itsura, mannerism, IQ. 1 Samuel 16:7. But the Lord told him, Samuel, don't think Eliab is the one just because he's tall and handsome. He isn't the one I've chosen. People judge others by what they look like, but I judge people by what is in their hearts. Diyan, huwag ka ma-impress dyan sa matangkad o gwapong yan, hindi yan ang pinili ko na magiging king ng Israel. Ang tinitingnan ko, puso, sabi ng Panginoon. At yan ang dapat nating matutunang gawin, na huwag laging humanga o kaya mainis dahil lang sa outward appearances, kundi titingnan natin ang puso. Life is about involvement. It is about participation and reciprocation. Life is about giving and taking. But if you continuously reject people, you cannot participate in their lives. They cannot participate in yours. You cannot contribute to their life. They cannot contribute to yours. Ecclesiastes 4:12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Sabi, iba na yung may kakampi. Iba na yung mga magkakakampi kayo, magkakasundo kayo, mas matibay kayo, mas matatag, mas malakas. Be one and be united with your family and with other people as well. Very especially in the family, do not needlessly reject, refuse, say no, build walls, or close doors. John 1:11, tungkol sa Panginoon, He came to that which was His own, did not receive Him. Ang Panginoon, reject din. Actually, unang-una, re-rejectin siya ni Joseph.
Kasi nung malaman ni Joseph na nagdadalang tao si Maria, gusto na talaga i-divorce. So, syempre, may feeling of rejection na yung bata, nasa sinapupunan pa lang. Pagkatapos, syempre, may feeling of rejection siya sa village because people think na kung saan siya galing, dahil bakit biglang nagbuntis itong si Maria nang wala sa panahon. Di naman lahat naniwala na galing sa Holy Spirit yun eh. And obviously, the Lord was not accepted even by the other children of Mary after Jesus was born because his brothers and sisters were not together with him, not until after the resurrection. Tapos sa kanyang sariling village, hindi siya tinanggap. Kaya nga sabi niya, wala namang propetang tinatanggap sa sarili niyang barangay. Kaya ang sinabi sa Bible, yes, pumunta ang anak ng Diyos dito sa lupa na kanya dapat, pero hindi naman siya tinanggap ng mga tao. What does that mean? That the Lord Jesus understands the feelings, the thoughts, the fears, the feelings of inadequacy, even the paranoia of those who don't feel accepted. Naiintindihan niya ang mga taong natanggihan, hindi minahal, ipinwera, kasi naranasan niya yan. So don't feel alone if this is your experience. The Lord understands you, and you can always go to the Lord for comfort, for guidance, and for strength. But for the rest of us, let us not victimize people with rejection. Huwag tayong laging nangre-reject kahit sa church. 3 John 1:9-10, I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will have nothing to do with us. So if I come, I will call attention to what he's doing, gossiping maliciously about us. Not satisfied with that, he refuses to welcome the brothers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. So may tinutukoy dito na isang lalaki na ang hilig mang-reject, mag-divide, magpuwera. At sabi nitong writer ng 3 John, itutuwid ko yan pagdalaw ko sa inyo. Hindi pwedeng ganyan ang asal ninyo. Ang hilig niyang magpuwera. Ang hilig niya na maging exclusive. Sinisira ang ating pagkakaisa, hinahati-hati tayo, at pagkatapos marami siyang nire-reject. Mga kapatid, maiksi ang buhay. Minsan lang tayong mabuhay dito sa mundong ibabaw. Bakit natin pupunuin ang maraming problema kung pwede naman natin gawing mas masaya, mas magaan? Why reject people when you can accept them? Why refuse people's attention when accepting them would probably make your life easier and nicer? Why hurt people's feelings when you can actually make them feel good? Yung pagod na ginagastos natin para manginis, mag-reject, manakit, pwede nating gamitin para magmahal, para tumanggap ng mga tao. Pareho lang nakakapagod. Hindi magpagod na tayo sa mas mabuti, sa mas kaibig-ibig, at sa mas gusto ng Diyos. Sino ang nire-reject nyo sa sarili nyong mga pamilya? Sino ang pwede nyo naman pagbigyan pero tinatanggihan nyo? Sino ang pwede nyo naman gawa ng mabuti pero hindi nyo ginagawa ng mabuti kung minsan ginagawa pa natin ng masama? Mga biyenan, kailan nyo tatanggapin ang manugang nyo? Ganon din yung mga manugang, kailan nyo tatanggapin ang biyenan nyo? Mga asa-asawa, kailan nyo tatanggapin ang buong-buo ang asawa nyo? Hindi tingi-tingi. Pakyaw kasi ang asawa eh. Yung maganda, yung hindi maganda, kahit yung pangit, magkakasama yun sa isang bayong. Pag binili mo, magkakasama, hindi pwede piliin. Kailan pa kayo titigil mag-reject ng sarili niyong asawa? Dahil meron kayong drawing sa utak niyo kung ano dapat ang asawa, at hindi magkasya doon yung totoong taong asawa niyo, so pinipilit niyo siyang isiksik doon, naghihirap siya, nahihirapan kayo, and you make your life horrible. Yes, you change what you can change, but you accept what you cannot change. And sometimes you can relax a lot easier. Life will be a lot better when you just accept what is there. By God's grace, continue to work for the betterment of others and yourself, but you begin with acceptance, unconditional acceptance. Don't reject family members. The relationship is permanent.
At tayo naman dapat gawin natin ang tama para hindi tayo kailangang i-reject. Yung pag nakikita yung mukha natin, good news, hindi laging bad news. Yung pag nagte-text tayo, tumatawag, sumusulat, dumarating, ikatuwa naman ang dinatna natin at hindi niya ikatakot dahil puro abala ang gagawin mo. Kuminsan kaya naman tayo rin nare-reject. Dapat naman So dapat ang tao patuloy mong ayusin ang iyong buhay, ang iyong sarili, ang iyong style para hindi ka i-reject. Yung nang-re-reject naman, palitan mo na rin yung ugali mo kasi nakakapagod din naman mang-reject. So parehong may assignment. The victim of rejection and the one rejecting. Because sometimes the victim of rejection is also the victimizer. Ba't ka nga ba nire-reject? Baka naman talaga ka-reject ka. Kaya ang lahat dapat mag-isip. Ang lahat dapat patuloy na magbago. At para sa atin ang mga mapagmahal, pumipintig sa inyong dibdib ang puso ng Diyos, natatanggap nyo, namamahal yung mga mahirap mahalin at tanggapin, pasalamat tayo sa spirito na yan because you don't resist needlessly what must be accepted. At the end of the day, you benefit because you're more peaceful and you please God. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo, Diyos, na tumatanggap sa amin. Kahit totoo naman madalas, hindi kami katanggap-tanggap. Ituro nyo, Panginoon, sa amin yung ganong ugali. Na kung paano nyo kami tinatanggap, ugaliin namin tumanggap din sa aming kapwa. At sa amin naman mga nakakatanggap ng rejection, suriin namin ang aming mga sarili kung ano din ang dapat naming baguhin para hindi naman kami katakutan, ka-allergican ng mga kamag-anak namin at maging katanggap-tanggap din kami. Turuan mo kami, Lord, to balance things that we don't always get and forget, that we also give in many ways, though not always in kind. Turuan mo kami, Panginoon, na balansehin ang buhay, na ang gumagawa sa amin ng mabuti, isuklian din namin ng mabuti para hindi kami kadalaan. At sa mga binibigyan mo ng mga resources, kakayahan na gumawa ng mabuti, turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa inyo, appreciative, and to extend this goodness to many people around us. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang mga aral na ito, at nawa ang mga pamilya natin na permanente naman hanggang kamatayan, lalong maging masaya, tahimik, payapa. You cannot choose your family, but you can choose how you behave in that family and towards your family members. Turuan niyo po kami, Ama. Bulungan niyo po kami. Akayin niyo kami para lalong bumuti ang aming mga buhay na magkakamag-anak. Let's be alone with the Lord in silent reflection.